Maagang pumasok sa opisina niya si Daniel. Agad niyang ipinatawag si Ricky dahil 9 AM na at wala pa rin ito. Kailangan niyang alamin ang lahat ng nangyaring meetings nung mawala siya. Kababalik lang niya from vacation. Oh, bakit ngayon ka lang? You're late for 2 hours bro. Sino bang sekretary sa ating dalawa? Ako o ikaw? Nauna pa ako sa'yo dito ah. Sabay umiling-iling. Aba, talaga boss? Tumango naman siya na siyang nagpanguso rito. Alam niyo po ba kung ilang araw po kayong nawala? Napakunot siya. 3 araw. Wika niya na tila nagbibilang sa pamamagitan ng mga daliri sa kamay. O di sino ang abala dito sa office? Sino ang walang vacation leave? Pati holidays kinalimutan ko na para sa inyo. Pati pag-aasawa isinantabi ko na. Tatanda na ata ako mag-isa. Sabay napailing ito. Napakunot siya sa inasta nito. Oo na, ako na ang pakawalang boss. Huwag ka nang dumaldal at magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo. Aniya na naiinis na rin dito. Sino ba ang boss? Ito o siya? Naalala tuloy niya few years ago kung paano niya nakilala si Ricky. He's doing his master's that time nang makilala niya si Prof. Attorney Ricky Cruz. He's a professor sa isa sa pinasukan niyang university. Hindi niya akalain nung una na ito palang professor ng klase nila. Habang papunta sa room assignment niya, ay nakita niya ang lalaki at binubuli ito ng mga estudyante. Wala itong ginawa kundi ang hayaan ng mga ito na saktan ito. Gustuhin man niyang makialam, ay wala siyang oras para pumasok ng gulo ng ibang tao. They have to settle it on their own. Pero ang pinakaayaw niya talaga ay ang mga agrabyado ng tao. Napatikim siya. Agad namang tumingin sa kanyang 2 lalaki. Mukhang magkasama ito sa isang brotherhood. Hindi nakapagtataka. Maging siya ay nakatatanggap ng offer na sumama sa isang grupo. Pero hindi niya ugaling sumama sa isang grupo. Wala naman kasi siyang kinatatakutan. At sino ka naman? Untag ng lalaking may mahabang pagmumukha sa kanya. Yung pen ko, naapakan mo. Sabay turo niya sa ballpen na favorite niya. Pupulutin na sana niya nang wala itong inaksayang oras at apakan ng ballpen niya. Wala sa loob na napaangat siya ng tingin. Pansin niya ang pagsingaw ng nakakaasar ng ngiti nito. Bakit ganyan ka makatingin? May problema ba? Singhal nito sa kanya. Kasi... Sabay inismera nito at sinalubong ng isang malakas na suntok sa sikmura. Agad itong napaubo at napayuko hawak ang tiyan. Napangiti siya dahil hindi pa siya tapos. Agad itong sumugod sa kanya hawak nito sa kabilang kamay ang isang paddle. Ayaw naman sana niyang makipagsapakan, kaso inubos nito ang pasensya niya. Napahinga na lang si Daniel at aalis na sana sa lugar na iyon. Salamat. Hindi na siya nag-atubiling lingunin ito. Hanggang sa matapos niya ang pag-aaral sa university, ay hindi na siya tinantanan nito at hiningi ang pahintulot niyang maglingkod sa kanya bilang personal legal counsel nito. Hindi na rin siya nag-isip pa dahil alam naman niyang mapagkakatiwalaan nito. He did background check and he is qualified. Tumikim siya at inayos ang necktie sa leeg matapos maalala ang nakaraan. So, asa na minutes ng meeting last week? Umayos ito ng tayo at inilahad sa harap niya. Matagal na silang magkaibigan. Kaya normal na talaga sa kanyang umarte ng ganyan si Ricky, lalo na kapag naiiwan ito sa opisina ng mag-isa. Napapailing na lang siya. Tumikhim ito sandali. Boss, si Carol bumalik na pala sa US. Saad nito. Pansin niyang nasa sofa ito ngayon. He didn't pay attention. Hanggang sa batuhin siya nito ng lulukot na papel. Naiinis na pinulot ni Daniel ang papel at binasa ang nakasulat sa loob. FYI, bumalik na si Carol sa US. Sinulatan niya rin iyon at itinapon pabalik kay Ricky. Natamaan niya ang eyeglass nito. Lolokohin sana niya ito pero hindi niya tinuloy. Pinulot nito ang papel na galing sa kanya bago huminga ng malalim. Inayos din ito ang salamin dahil tumabingi. Alam ko, pasaway. Alam mo naman pala nagulat ako no? Kasi ako yung naghatid sa kanya sa airport. Alam mo, ang lungkot-lungkot niya. Pakiramdam ko ay may naiwang malaking parte sa kanya na ayaw niyang iwan dito. Hindi ko ma-explain, boss. Malungkot na kwento ni Ricky habang nakalapit na pala ito ulit at naupo na sa harap ng upuan ng desk niya. Napaangat naman si Daniel ng tingin niya. Ramdam niya rin may something, kaso hindi niya matukoy. Teka Ricky, yung software naayos mo na? Tumayo ito, pinagpaga ng sarili. Ayon sa IT, need raw yun i-reinstall. Akin na yung phone mo. Sabay nilapit nito ang sarili sa kanya. Inabot niya ang sipi sa kamay ni Ricky.
Saka nagpaalam na ipapakita lang ito sa IT expert. Tumayo lang siya at inuumpisahang tignan ang mga papeles sa mesa niya. He's trying to comprehend, but para talagang may mali. Ilang sandali ay nakabalik na si Ricky. Agad nitong ibinalik sa kanya ang CP. Ricky, anong oras ang flight ni Carol? Maya-maya ay natanong pa niya. Kumunot ito at napatingin sa relo niya. 9:30 daw ata. Napahinga siya ng malalim at sumilip rin sa relo niya. Ayaw niyang magkasala kay Bianca. Pero bakit ganito siya kay Carol? Okay lang kayo? Si Ricky na nanatiling nakatayo sa harap ng desk niya. Tumango siya at tulirong tumayo, lumipat sa sofa set ng office niya. Walang pakundangang umupo habang titig na titig sa takbo ng oras. Napansin niyang umupo sa kaharap niyang sofa si Ricky. Na-curious kung anong nangyayari sa kanya. Ricky, ganito. May friend kasi ako na may asawa na. Pansin niya ang pagtango ni Ricky na malamang sinusundan ang kwento niya. Yung friend kong yun, nakasama niya yung girl na matagal nang may gusto sa kanya. At ngayon, gustong-gustong makita ng friend ko yung girl na yun. Sunod-sunod ang tango ni Ricky. Tapos yung girl, lilipad na sa States, sa ibang bansa. Ano ang dapat gawin ni Guy? Walang kakurap-kurap niyang kwento rito. Pansin niya ang malalim na pag-anilisa ni Ricky. Ganito yan, boss. Dapat magkaroon kayo ng closure ni girl, nung friend niyo po pala. Nabubulol na napakaamot sa ulo niya si Ricky. Napakunot noo si Ricky nang mapagtagpi-tagpi ang misteryosong kwento ng boss niya at ng matalik niyang kaibigan. Ibig sabihin ba, namamangka kayo sa dalawang ilog, boss? Hindi ko alam, Ricky. Ilang araw na akong nagkakaganito. Wala akong alam. Naguguluhan ako. Hindi ko dapat maramdaman to kay Carol. Napahila mo siya. Baka may nakita kayong kakaiba sa kanya. Ano ho ba yun? Inapalaki ang mata niya nang maalala yung pagsasalita nito and the way na siya magdamit ngayon. Malaking piki. Really? Baka naman naninibago ka lang. Ano ka ba? Na-fascinate lang siguro ako sa bagong aura niya ngayon. Aniya saka humalukip-kip. Like same sila magdamit ni Bianca, no? Yun din ang pinagtaka ko kanina. Akala ko nga si Ma'am Bianca eh. Pero nung humarap, iba ang muka, si Carol pala. Kaya siguro hindi matanggap ng ego mo na pinakawalan mo yun. At tumawa ito ng walang katapusan. Ricky, manahimik ka nga. Saway niya sa kaibigan. Tara, puntahan natin. Baka you guys need closure talaga. Nito, sabay ngiti ng nakakaloko. Pero hindi kasi yun maaari dahil si Bianca lang ang nakakagawa nun sa kanya. Hindi pwedeng gayahin ng iba. Siguro nga, needed nila ng closure. Para sa kanya, para kay Bianca. He doesn't want to lose Bianca anyway. This is just to make things right. Paniniguro niya sa sarili. Aalis na sana siya nang may matanggap siyang tawag. Hello? Daniel, si Lindy to. May nangyari kasi. Napalunok siya. Ano yun? Si Jason, sumugod dito sa mansyon. Nagkaroon sila ng kaunting sagutan ni Grandma. Kaso nang makaalis si Jason, bigla na lang nawala ng malay ang donya. Nag-aalalang saad ni Lindy. Ano? Saang ospital kayo? Napatango na lamang siya sa kausap sa kabilang linya at tinapos na ang tawag. Natutulalang ibinalik niya sa bulsa ang cellphone. Kaagad siyang tinanong ni Ricky. Boss, ano daw yun? Sinugod sa ospital si Grandma. Ano? Tara! Madaling kinuha niya ang coat niya at umalis na rin sila kaagad. Si Ricky na ang nagmaneho ng sasakyan at kasalukuyan nilang binabaybay ang daan papunta sa St. Luke's. Sa tingin mo ba may kinalaman si Jason? Usisa ni Ricky. Sa likod siya naupo para makapag-isip. Naguguluhan siya. Nagkatinginan sila ni Ricky mula sa rearview mirror ng sasakyan. He's puzzled too. We'll know. Pagdating natin sa ospital, make sure to get the CCTVs check sa mansyon. Utos niya. Tumango naman ito bilang tugon at tinuunan nito sa daan ng atensyon. Maswerte naman at magaan ang traffic. At naging 15-minute ride lang ay nakarating na sila sa ospital. Dumiretso kaagad sila sa room number na sinabi ni Lindy sa kanya. Nagmadali silang sumakay ng elevator papuntang 4th floor. Hindi na nila alintana makipagsiksikan. Nang mahanap nila ang private room ni Grandma, agad siyang nabunutan ng tinik. Maayos itong humihinga. May IV lang ito sa kamay. Ang natatanging aparato na nakatangan dito. Kaya ay napahinga na rin siya ng maluwag. Naabutan niyang nakaamba si Bianca sa mismong kama ni Grandma. Mukhang binabantayan nito ng maigi ang abuela nito. Mahal? Wika niya sa mahinang tono para hindi magising si Grandma.
Nilapit pa niya ang sarili kay Bianca na tila ang lalim ng tulog. Naramdaman niya ang mahinang pagkilos nito at nang mag-angat ito ng tingin sa kanya, agad nagtama ang kanilang mga mata. May itatanong pa sana siya, ngunit kaagad siyang niyakap nito ng mahigpit. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Wala sa sariling napayakap na rin siya dito at hinagod ang likuran upang pakalmahin ito. Ayos ka lang? Tanong niya agad rito matapos nilang magyakapan. Okay lang ako. Natakot lang siguro ako na baka may mangyaring masama kay Grandma. Nauutal na tugon nito. Napatango na lamang siya. Kahit siya ay nag-aalala kay Grandma na itunuring na rin niya itong ina. Kahit papaano ay masakit malaman na may nangyaring masama dito. Wala sa loob na napasulyap siya sa kanyang relo. Pasado 9:00 na ng umaga. Kahit paliparin pa nila ang kotse, hindi na nila maaabutan ng flight ni Carol. Wala sa loob na napasuklay sa buhok niya si Daniel. Napaupo na rin siya sa malapit na sofa nang biglang lapitan siya ni Bianca. Kitang-kita niya sa pagmumukha nitong aligaga ito. Inapakunot siya nang magtama ang mga mata nila. Tinanguan niya ito. Tila parang may bagay itong gustong sabihin. Daniel, naisip ko lang, hindi naman sa iniisip ko na mawawala na si Grandma. Maaari na ba nating ayusin ang kanyang last will? Napakunot si Daniel at agad nagkatinginan sila ni Ricky sa ere. Kapwa sila nagulat. Huwag kang mag-alala, mahal. Kakausapin ko si Grandma pagkagising niya. Sa ngayon, may nagawa na kaming last will ayon sa kanyang kautusan. Kaso wala pa itong lagda. Gulat at medyo nabubulol na tugon niya. Pansin niya ang kakaibang pagbabago ni Bianca. Lalo na ang pagkakatitig nito kay Grandma. Huminga na lamang siya ng malalim. Tama kaya ang kutob niya? Umagang-umaga pa lang ay nakakadala na ang haring araw. Napangiti si Bianca Carol. She is now named Carol Mandrano. Naisipan niyang panatilihin ang last name na yon. Mabilis niyang inayos ang higaan at pumunta sa banyo para maligo. Isang simpleng spaghetti strap mini dress na may sunflower print ang sinuot niya. Hanggang hita ito at tamang-tama lang sa tangkad niya. Nagsuot na rin siya ng sombrero at ng boots. Dahil ito ang trademark ng store na pinagtatrabahuhan niya. Hindi na siya nag-almusal. Sanay na siyang nagkakape lang sa umaga. Agad niyang kinandado ang inuupahang silid. Malapit lang ito sa coffee house na siyang pinapasukan niya. Hey Carol, you look incredibly beautiful today. Napangiti siya sa compliment ng mga kasamahan niya sa store. Thanks Robbie, you look amazing too. Casual na sagot niya. Sanay na rin naman siya, but she never flirted back to someone. Napatikim na lamang siya at nagsimula na sa kanyang gawain. Tuwing umagay nakasanayan na niyang maglinis sa loob ng cashier's table at sa mga machines na ginagamit nila sa paggawa ng kape. Carol, kindly get this customer his order, a coffee latte. Singit ni Jenny. Both of them are the store openers, so they literally open and cleans the whole store. Alright, after 5 minutes. Tugon niya. Napatungo naman si Jenny while mopping on the near grounds. Hey, have you heard we have a new competitor down there? Napaangat ang tingin niya kay Jenny. Seriously, Jenny? She asked. Yeah, I saw it yesterday. Things were brought down there and they're checking also some other stores near us. Napakibit-balikat na lang siya sa natuklasan. Coffee latte is ready! Wika niya. Kaagad niyang kinuha ang papel kung saan banda ang table. Nang makita niyang table number 7, nakasulat sa papel hindi malaman ni Carol kung bakit parang kanina pa may nanonood sa kanya. Have you seen that guy before? He has been staring at you since he's seated there. Kinikilig na untag ni Jenny. Hindi niya alam kung lalapitan o makikipagtitigan sa lalaking nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang tinititigan nito. Pansin niyang hindi man lang ito kumukurap habang titig na titig sa kanya. She decided na ihatid ang kape. Hi sir, here's your order. Pansin niyang wala itong imik. Nakatingin pa rin ito sa kanya hanggang ngayon. Ayaw niyang makonscious pero nagsisimula na siyang matunaw sa klase ng mga tingin nito. Nang mailapag na niya ang kape ay yumukod na lamang siya at tatalikod na sana nang mahuli siya nito at hawakan siya mismo sa pulsuhan. Ramdam niya ang kuryente mula dito. Sit. Utos nito na dahilan upang mapatitig siya sa mukha nito. Ngunit wala siyang makuhang sagot kaya naupo na siya sa harap nito. Hindi niya alam pero gusto sana niyang iatras ang silya ng kaunti. Masyado kasing malapit ang silyang inupuan niya. Ngunit hindi niya iyon nagawa dahil ang lapit-lapit lang nito sa kanya. Nanunuot ang halimuyak ng pabango nito sa kanyang ilong
Nasanhi ng pagkakatuliro niya rito. Parang gusto na lang niyang tumira doon sa buong sandaling yun. Napakurap siya ng titigan ni Daniel ang mga labi niya na tila uhaw. Walang kakurap-kurap na inangkin nito ang labi niya. Napalunok siya dahil nasa labas sila at maaaring may mga makakita sa kanila. Ngunit nakakadala ang klase ng halik nito. Halik na matagal na niyang hinahanap-hanap. Halik na hindi niya makuhang tanggihan. Napakurap siya nang sa isang iglap ay kampanteng nakasandal at nakapwesto lang ito doon at maayos ang pagkakaupo. Kitang-kita niya sa mukha nito, nalanin lang siya nito. Inakala niya ay halik ngunit pinalasap lang pala nito sa kanyang kasamaan nito. Napakunot siya. Anong nangyayari? Nadala ka ba ng imahinasyon mo? Pansin niya ang dahan-dahang paglabi nito. Bakit siya nagkakaganito? Bumabawi lang ako sa pangiiwan mo sa akin. Nakangusong umiwas ito sa kanya ng tingin. Saka may kinuha sa bulsa nito. Dahan-dahan ito iyong nilahad sa mesa. Kumunot ang noo niya. Ano ang mga yan? Natutula lang na patitig siya rito. Naghihintay ng sagot. Plane tickets. Bagot na sagot nito. Tila ay nagbuffer ang kanyang pandinig sa sinabi nito. Saka napakurap ng 2 beses. Ibig sabihin? Agad niyang tinignan isa-isa ang mga tickets na yon. Unti-unting napalitan ng ngiti ang kanyang pagtataka. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga tickets. Pumunta ka ng US, Paris, Australia, Germany, Korea, Canada? Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Hindi niya alam pero parang gustong lumundag ng puso niya sa tuwa. Talaga bang pinuntahan mo itong lahat? Tanong niya sa nangingislap na mga mata na nagpalungkot sa mga mata nito. Sino naman kasing mag-aakalang sa Spain ka pala pupunta? Hindi niya alam pero nakyutan talaga siya sa asawa. Imagine, nagawa talaga siya nitong mahanap. Noon sa isipan lang niya naiisip na isang araw, bigla-bigla na lang itong susulpot sa harapan niya. Kukurutin niya sana ito sa pisngi. Huwag mong subukang ituloy, baka hindi ako makapagpigil. Saka tumingin sa dumarami ng customers ng coffee house. Napahinto naman ang kamay niya sa ere at siyang kagat sa labi niya. Ganon? Tanong niya. Inaamin niya talagang miss na niya ito. Ang anyo, ang tindig, ang gwapong mukha nito ay walang pinagbago. Walang kapares kahit ihambing man ito sa mga dayuhang nakakasalamuhan niya araw-araw. Napakagwapo talaga, walang katulad. Hindi ba obvious, Carol? Alam niyang iritado ito ngayon. Wala sa sariling napakagat siya sa ibabang labi niya habang tinititigan ito ng madiin. Nakahalukip-kip lang ito habang pinagmamasdan siya. Pwede na ba kitang iuwi? Napakunot siya. Sinong may sabi? Saka tinaasan ito ng kilay. Bianca, Carol, isang buong taon akong nanabik sa'yo na makasama ka. Pagmamaktol nito. Isasama na kita. Tama na yung 1 taon na pahinga ng matris mo. Gagawin ko ang lahat para mabuntis talaga kita ngayon. Walang filter na sambit nito. Sa gulat niya ay napatayo siya tinakpa ng bibig nito. Hanggang sa maramdaman niyang kinarga na siya gamit ang mga bisig nito. Daniel, ibaba mo nga ako. Ano ka ba? May trabaho pa ako. Reklamo niya. Touch move, princess. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mo kong hahawakan? Sabay ngiti nito ng tagumpay. Wala siyang nagawa. Hanggang sa pasukin nila ang katabing building na kinagulat niya ay pagmamay-ari pala nito. Kailan mo lang to binili? 2 weeks ago. Sagot nito. Dahan-dahan siyang inilapag nito sa kama. Gustuhin man niyang magprotesta ay na-corner na siya ni Daniel sa pamamagitan ng mga bisig nito para hindi siya makawala. Natahimik siya. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng asawa. Kung ganoon, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Nabubulol ngunit determinado siyang ilihis ang atensyon nito sa iba. Dahil di ko na matiis, maraming nagpapalipad hangin sa'yo. Kasabay ng paghalik nito sa pagitan ng lieg at balikat niya, napaigtad siya dahil sa kiliti. Selos ka? She managed to say, but her mind is already hazy. Hindi na ito nag-abalang sagutin siya dahil inangkin na nito ang buong labi niya. Hindi niya napaghandaan ang klase ng pakiramdam na nais nitong iparamdam ngayon sa kanya. Mahal na mahal kita, Bianca o Carol man, kahit anong pangalan, kahit anong muka. Hindi nun mababago ang sinisigaw ng puso ko. Titig na titig ito sa kanyang muka. Dahan-dahan itong naalis ang bawat isa sa mga suot niya. Hindi niya alam pero naiyak na pala siya. Siya na ata ang pinakamaligaya sa lahat. Ilang ulit nilang inangkin ang isa't isa. Hindi mapagsigla ng katotohanang narito ito ngayon sa kanyang piling.
Palatandaan na hindi kayang limutin ng puso ang totoong nagdidikta nito. Paano mo ako nagawang iwan? Magkatapat at komportable silang nakaupo sa dalawang magkatapat na sofa sa sitting room ng kondo na nabili nito. May isang coffee table sa gitna nila. Katapat lang nito ang coffee house na pinagtatrabahuhan niya. Kitang-kita niya mula rito ang mga gawain niya sa araw-araw. Napatikhim siya, hindi siya makatingin kay Daniel. Sasagot sana siya ngunit natahimik siyang muli. Alam mo ang hawak nila ako sa liig. Alam nila lahat ng sasabihin ko, galaw at gagawin ko. Sa huli ay naisatinig niya. Dapat ay sinabi mo pa rin. Anito na may pangingislap sa mga mata. Hindi siya nagsalita. Ayaw niyang makadagdag pa sa mga hinanakit na nagawa niya rito. Alam mo ba ang nangyari nung nalaman kong paalis ka na ng bansa? Lumabi ito. Literal na nabaliw ako. Straight to the point na hayag nito. Wala rin itong pakundangang nakatitig sa kanya. Gusto man niyang umiba ng tingin ay sadya niyang sinalubong ang mga mata nito. Pero umiwas ito ng tingin. Sabay nilagak nito ang isang may kakapalang libro sa kanyang harap na balot na balot. Ano to? Napakurap siya at nagtama ulit ang kanilang tingin. Daniel smiled eagerly. Buksan mo. Kabado niyang inalis ang nakabalot sa palagay niya ay may kakapalang libro. Nanlaki ang mga mata niya nang matignang magazine pala ang laman nito. Hindi siya nakapagsalita nang makita kung sino ang nasa cover ng magazine. It was Daniel, Grandma, and herself. The Medrano conglomerate belongs to Carol Medrano. Ang titulo ng magazine. Napanganga siya dahil sa gulat. Agad niyang naibalik kay Daniel ang paningin. Napakunot naman ito. What? Hindi ako tong nasa picture. Napaismid si Daniel sa harap ng asawa. You're still my one and only wife, Carol. Maging Bianca o kahit sino ka pa man, makikilala pa rin kita. Hindi nun mayaalis na ikaw ang nandito. Sabay itinuro ang puso nito. Napakagat siya sa ibabang labi niya. Inihatid ka ni Ricky noon, di ba? Alam kong ikaw ang umalis. Ramdam ko sa sarili ko ang mabigat na bagay na iniwan mo na nga ako nung araw na yun. Ramdam niya ang paghati nito sa paraan ng pagkakasabi nito. Ginusto kong sundan ka noon agad para harangin ka sa airport. Pigilan ka sa pag-alis mo. Pero mas nanaig sa akin na maaaring mas ligtas ka kung lalayo ka muna sa akin. Hindi na niya napigilan ang pangingilid at pag-uunahan ng kanyang mga luha. Naiyak siya dahil kailangan itong magsakripisyo para walang masamang mangyari sa kanya. Patawarin mo ako dahil hindi ko na naman ipinaalam sa iyo. Una ay ang pagbubuntis niya noon at ngayon naman ay ito, ang katotohanan sa kanila ni Bianca. Umiling-iling si Daniel at nilapit ang sarili kay Carol. Isa-isa niyang tinuyo ang mga luha ni Carol sa pisngi. Pinipigilan niya ring tumulo ang luha. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Ako dapat ang nasa kalagayan mo nung panahon na ikinulong ka ng totoong Bianca at Jason sa facility na yon. Hindi makatarungan ang ginawa nila sa'yo. Habang ako'y walang kaalam-alam. Gumuho ang mundo ni Daniel nung ipaalam sa kanya ni Grandma ang nangyari kay Carol at paano ito pinahirapan sa facility. Hindi niya alam ang gagawin at halos masabunutan niya ang sarili sa nalaman. Unang-una, hindi niya dapat ito mapagdaanan. Nawalan ito ng anak at ngayon naman ang pagkatao naman nito ang ninakaw sa kanya. Sarili niya ang sinisisi niya sa mga nangyari kay Carol. Kung naging maingat lang at napagplanuhan niya sana ang lahat, siguradong wala ito sa kapahamakan. Naisipan niyo noong sumunod agad sa asawa sa bansang pinuntahan nito nang makatanggap siya ng balitang wala ito sa States. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay mawawala ng tuluyan sa kanya ang asawa. Nang makahanap sila ni Ricky ng tamang ebidensya na ikinulungan na Jason si Carol sa facility, kaagad naghain ng kapulisan ng search warrant sa buong lugar at hinalughog ang buong facility ni Jason. Hindi nga nakapagtataka dahil maraming masamang gawain ang ginagawa ng mga ito. Marami ring nakabingbing kaso si Jason dahil labas-pasok pala ito sa bilangguan. Hindi siya makapaniwala nung isang beses ay binisita niya si Bianca sa isang rehabilitation center. Kahit siya hindi lubos maisip na nagawa nitong nakawin ang mukha ng asawa. Para lang makuha ang gusto nito. Nalaman na rin ni Bianca na si Jason ang totoong may kagagawan kung bakit nasunog ang mansyon at ito ang dahilan ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Dahil sa nalaman na hindi nito kinaya ang lahat, dahilan para mawala ito sa sarili. Kaya wag ka na ulit maglihim sa akin, Carol. Kaya kitang ipaglaban sa kahit na sino. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kaya wag mo na ulit tong gagawin sa akin dahil hindi ko kakayanin. Tumango-tungo si Carol at nilapitan ng asawa.
at walang pasabing sinunggaban nito ng mahigpit na yakap. May isa pa pala akong sasabihin sa'yo. Nakangiting sambit ni Daniel sa asawa habang pinagmamasdan ng napakaganda at napakaamong mukha nito. Umalis si Carol sa pagkakayakap dito. Ano? Nakakunot ang noo niya habang nakatitig sa asawa. Kitang-kita niya ang kinang sa mga mata nito. Sumunod ka sa akin. Napakurap si Carol at masuyong nakasunod kay Daniel. Hawak rin nito ang kaliwang kamay niya na tila ayaw siyang patakasin. Nakangiting binuksan nito ang isang silid para lang magulat agad sa tumambad sa harap niya ang mga laruan. Agad ay naagaw ang kanyang atensyon nang nasa 10 remote-controlled transforming robot toy. Alam na alam niyang collector's item ang mga ito na naroroon at nakahilera sa sahig ng silid. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi niya rin maintindihan ang mga paa. Tila ay may sarili itong utak. Naramdaman na lang niyang nasa malapit na siya ng mga laruan. Kinuha niyang isang remote control at sinubukang laruin. Hindi nga ito imahinasyon dahil nagagawa niyang mapagalaw ang mga laruan. Nakakagulat para lang maiyak sa napakapamilyar na pakiramdam. Naalala na niya na ito ang madalas nagpapahiram sa kanya ng mga laruan at kakwentuhan noon sa mansyon na madalas bisitahin nila ng papa niya. Napasulyap siya kay Daniel. Napatayo siya at agad itong niyakap. Walang pagsidla ng tuwa niya sa ginagawa nito. Yung pira-pirasong Carol noon ay buong-buo na. Salamat at binuo mong muli ang pagkatao ko, Daniel. Hindi na siya nito pinatapos sa pagsasalita dahil inangkinan nito ang buong labi niya. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin. Naiiyak siya sa tuwa dahil sa wakas, hindi na siya mag-isa. May pamilya na siya. Higit sa lahat ay may isang taong naniniwala sa kanya. Masaya ako't nagbalik na ang iyong alaala. Hindi ko maintindihan pero salamat at nagbalik ka sa akin, Carol. Ikaw ang siyang bumuo sa pagkatao ko. At muling inangkin ang labi ng bawat isa na walang makakatumbas na kahit anumang material na bagay. Mahal na mahal kita, Carol, at handa akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. At gusto kong magsimula tayong muli. Buong pusong tumitig si Daniel sa asawa. Carol, will you marry me again? Gusto kong itama na ang lahat. At handa akong gawin ang lahat para makapiling ka. Alam kong nagpakasal na tayo na ang pangalan mo ay Bianca noon. Kaya gagawin ko ang lahat para maayos ito at mapakasalan ka bilang sa totoo mong pangalan. Bilang Carol Medrano. Naiiyak na saad ni Daniel. Mahal na mahal din kita, Daniel. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko at handa akong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay kasama ng pamilyang ating bubuuin. Umiiyak din na wika ni Carol. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Daniel. Napakasaya nito dahil sa wakas, muli na nitong kapiling ang babaeng pinakamamahal. Makalipas ang ilang taon ay masaya nang nagsasama sina Daniel at Carol. Kasal na ulit sila at mayroon na silang mga bibong kambal na anak na sina Danilo at David. Napakasaya naman ni Grandma, lalo na't spoiled sa kanya ang kambal na nagbibigay kasiyahan sa buong pamilya. Sabi nga nila, walang sinumang makapagpapahiwalay sa dalawang taong tapat na nagmamahalan. Gaya ng kwento ni na Carol at Daniel, pinaghiwalay man sila ng tadhana, pero mga puso pa rin nilang nagbuklod para muli silang magkita at patuloy na iparamdam sa isa't isa ang tunay na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.